Hello guys, welcome back. For today's video, ituturo ko sa inyo yung basic ng risk management. So dito sa Excel file natin, simulan natin dito sa rules. Yung rules ko is hindi siya lalagpas ng negative 1% total of equity. No, so kung ibig sabihin, itong negative 1% na to, dapat hindi yan lalagpas ng 2 or 3. So dapat steady lang siya na 1% per trade. So yan yung isa sa mga rules natin dito sa Excel file ng risk management natin. Okay, so sa rules ng 1% negative 1% total equity ay dapat yung allocation mo dyan at saka yung leverage dapat nagka-mix yung dalawa, no? Dapat dapat natansya mo yung allocation mo at saka yung leverage at yung magiging percentage loss mo dito, no? So for example, 10% allocation yung ginawa ko, tapos naka-leverage 10 ako, no? So 1% ng negative dyan is equivalent yan ng 10%. At the same time, yung port damage dyan ay $9. So pasok yung rules ko na risk per trade is negative 1% of total equity, which is ito, no? So yan yung isa sa mga basic natin na kailangan nating i-maintain yung 1% risk per trade ng total equity. Yung scenario dyan is paano naman kung yung technical analysis mo ginawa lampas dun sa magiging risk mo. For example dito, kung makikita mo, meron tayong 5.53% yung risk. Tapos yung reward dyan is 15%. So kung dito natin ilagay yan sa Excel file, yung negative natin dito is 5.5%. Yung magiging damage natin sa 5.50% loss, 5.50 din sa total equity natin. So masyadong malaki yung magiging risk natin. Dahil dyan sa inallocate natin na 10% allocation at saka naka-leverage din tayo, no? So dapat mong gawin dito para ma-reduce mo yung negative PNL natin na 5.50%, kailangan mo ring i-adjust yung allocation mo, no? Kunwari nag-allocate lang tayo ng yung $20 na allocation natin dito is nagre-range lang siya ng negative 1.22 equity, no? Yan yung magiging risk natin. So dito kung makikita mo is 55% loss, tapos $11 yung talo natin. Medyo lampas tayo ng konti, pero pwede mo rin i-adjust yan kung gusto mo talagang $9 lang yung matatalo. So yan, pwede mong $18, no? Pwede ka maglagay dyan, pwede mong i-adjust pa $17. Yung matatalo mo dyan is $9.35. Pwede mo siyang $15. So meron kang negative 92% PNL or total equity. Ganun siya pag-adjust guys ng risk natin. Kung nag-range ka lang ng negative 3, adjust mo rin yung allocation mo dito. Gawin mo siyang 20 or gawin mo siya ng 30. So $9 pa rin yung mag-damage dyan. Tapos 1% of total equity. Kung risk per trade mo is nasa negative 3%, which is times 10, 30%. Yung risk mo is 3%, times 10 leverage, nasa 30% loss ka dito, no? So ganun siya pag nag-a-adjust tayo ng allocation at saka yung leverage, no? Kung times 20 ka, babaan mo rin yung allocation mo as long as yung magiging risk mo lang dito hindi siya lalagpas ng 2%, all nasa negative 1% of total equity. So ganun siya pag pagmamanage ng allocation dito sa crypto na merong leverage. Okay, so I hope guys nakuha nyo yung point natin dito, no? If may tanong kayo dito sa ating content, pwede kayo mag-comment sa baba, no? So don't forget to like and subscribe guys for our YouTube channel, no? At sa mga wala pang OKX dyan, may link po tayo sa baba, pwede po kayo mag-open dito, no? Okay, so that's it guys, thank you for watching.